Maligayang pagbabalik sa aking channel, kaibigan, para mas lalo ka pang kiligin at updated sa mga bagong movies, K-drama series. Pwede bang makahingi ng konting pabor? Paki-like and subscribe naman ng aking channel. Muli, salamat kaibigan! Nagsimula ang kwento kay Joha. Dati siyang MMA athlete na may hawak ng titulong Asian Champion. Ngunit dahil sa pakikipagtalo sa referee, nasira ang kanyang karera. Ngayon ay wala na siyang anumang bagay. Sa edad na 40, wala siyang trabaho, walang matitirhan, at walang kasama. Wala siyang iba kundi ang kanyang sarili. Iniwan siya ng kanyang ina noong maliit pa siya habang nasa kulungan ang kanyang ama. Sa kabilang banda ang matandang babae na si In-suk. Mula nang mamatay ang kanyang asawa, naging single parent siya ng kanyang autistic ngunit henyong piano player na anak na si Jin-tae. Kahit na hindi siya natutong tumugtog ng piano, walang ideya kung paano magbasa ng mga tala o chord ng kanta. Ngunit nang marinig niya ang musika, agad na isolo niya ito at kayanan niya itong tugtugin. Sa boxing gym, katatapos lang ng pagsasanay ni Joha at nabugbog ang kanyang kalaban. Sa opisina ng boss, siya ay pinagalitan dahil sa pagiging masyadong malayo sa pagsasanay na iyon at tinalo ng labis ang lalaki. Ang lalaki ay magkakaroon ng isang mahalagang laban sa susunod na linggo, ngunit dahil siya ay malubhang nasugatan, tiyak na hindi siya makakalaban, at dahil ang pagkakamali ni Joha ay nakamamatay, pinaalis siya. Pagkabalik ni Joha mula sa gym, tumigil siya at nagpalipas ng oras sa comic shop hanggang sa nakatulog siya doon. Sa bahay, tuwing gabi, kapag pumasok si In-suk sa trabaho, nakikipaglaro si Jin-tae sa anak ng kapitbahay na si Soo-jong. Sanay na silang dalawa na maiwan ng kanilang mga magulang ng madalas kaya palagi silang naglalaro ng magkasama. Naging malapit talaga ang dalawa. Maging si Soo-jong ay nagsabi kay Jin-tae na pakasalan siya kapag lumaki na sila. Oo lang ang naisagot ni Jin-tae. Sa kalagitnaan ng gabi, nang umuulan ng malakas, niyaya ni Joha ang kanyang kaibigan na kumain sa isang maliit na restaurant. Nagkataon, ang restaurant ay kung saan nagtatrabaho si In-suk. Nang magkatinginan sina Joha at In-suk, bigla silang natigilan pareho. Walang sabi-sabing umalis agad si Joha. Sinubukan siyang hawakan ni In-suk habang tinitiyak kung ang lalaking nasa harapan niya ay si Joha nga. Ang biolohikal na anak ng una niyang asawa, na iniwan niya noong maliit pa ito. Pagkatapos magsara ng restaurant, nag-usap silang dalawa. Nagtanong si In-suk kay Joha ng ilang tanong tungkol sa kanyang buhay. Labis na nag-aalala at masaya si In-suk dahil ilang dekada na niya itong hindi nakita. Ngunit hindi sinagot ni Joha ang isang tanong. Nanatili lang siyang tahimik, bigo, at ayaw tumingin sa mukha ng kanyang ina. Pagkatapos nilang maghiwalay, sa kalye, nalasing si Joha. Napadpad siya sa gitna ng kalye at nabundol ng humaharurot na sasakyan. Kinaumagahan, patuloy na iniisip ni In-suk si Joha nang pumasok si Jin-tae at humiga sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang tungkol kay Joha. Nang marinig iyon ni Jin-tae, natuwa siya nang malaman niyang may nakatatandang kapatid siya. Nang gabing iyon, nagising si Joha sa hospital at nalilito kung paano siya napunta doon. Samantala, nang makita ang isang kritikal na pasyente na biglang mukhang malusog kahit nabali at bagbog ang kanyang leeg, tumakbo ang nurse sa takot. Kinaumagahan, malakas na si Joha na parang hindi siya nabangga ng kotse. Inanyayahan siyang pumunta sa bahay ng isang mayamang babae na nagngangalang Gayul. Si Gayul ang nakabangga sa kanya kahapon. Habang kumakain sila, sa halip na humingi ng tawad, inakusahan siya ng nanay ni Gayul na sadyang i-crash ang sarili para makakuha ng pera. Nang marinig iyon, si Joha ay nasaktan at umalis nang hindi humihingi ng kahit isang sentimo. Kinagabihan, pinuntahan ni In-suk si Joha na namamahagi ng mga brochure sa mga lansangan. Habang magkasama silang nakaupo, muli, tinanong ni In-suk ang parehong mga tanong na itinanong niya sa huling pagkakataon at pagkatapos ay inimbitahan si Joha na manirahan kasama niya. Noong una, tumanggi si Joha, ngunit nang makita niya ang malungkot na mukha ng kanyang ina, pumayag siya. Pag-uwi nila, ipinakilala ni In-suk si Joha sa kanyang half-brother, si Jin-tae. Pero walang pakialam ang ekspresyon ni Joha na parang ayaw niya. Pagkatapos noon, sinabi ni In-suk kay Joha na matulog sa kwarto ni Jin-tae habang si Jin-tae ay kasama niyang matulog. Sa kalagitnaan ng gabi nang natutulog si Joha, laking gulat niya nang makitang natutulog si Jin-tae sa tabi niya, at dahil sa sobrang ingay ni Jin-tae, sinaktan siya ni Joha hanggang sa himatayin siya. Kinaumagahan, habang si Joha ay tumatambay sa parke, inalok siya ng kanyang kaibigan ng part-time na trabaho bilang isang sparring na kalaban para sa isang MMA athlete na magbabayad sa kanya ng 200 won, ngunit dahil hindi nagsanay si Joha ng isang mahabang panahon, habang ang kanyang kalaban ay isang profesional na atleta ng MMA. Sigurado siyang masasaktan siya, ngunit kahit na binalaan siya tungkol doon. Para sa 200,000 won, determinado pa rin si Joha na kunin ang trabaho. Ngunit nang makipag-sparring siya laban sa MMA athlete, agad siyang binugbog.
Pag-uwi ni Joha, nakita siya ni Jin-tae at nagmadaling nagsuot ng protector sa ulo dahil natatakot siyang matamaan muli. Pagkatapos maligo, naglaro si Joha ng video game kasama sina Jin-tae at Soo-jong, ngunit dahil patuloy siyang natatalo, inis siya at umalis para magtrabaho, at iyon ay nang dumating ang assistant ni Gayul para sunduin siya para makipagkita kay Gayul. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Gayul na nagkasala siya. Sinabi niya ang katotohanan na labis siyang nadismaya ng gabing iyon. Siya ay nagmamadali at gustong wakasan ang kanyang buhay. Ngunit sa halip, hindi niya sinasadyang mabangga si Joha. Habang ipinapakita ang kanyang prosthetic na binti, sinabi ni Gayul na noong nakaraan, siya ay biktima ng hit and run. Kinailangang putulin ang kanyang binti at nasira ang kanyang karera. Ayaw lang niyang tumakas sa responsibilidad tulad ng taong iyon. Kaya bilang paghingi ng tawad at kabayaran, nag-alok siya ng 2 milyong won. Nang makita ang sinseridad ni Gayul, tinanggap ito ni Joha. Sa bahay, naalala ni Joha ang kanyang idolo, ang boxing legend na si Muhammad Ali. Pagkatapos ay dinaikit niya ang papel na may mga motivational na salita mula kay Muhammad Ali na nakasulat dito sa kanyang aparador bilang pampatibay loob. Natitiyak niya na balang araw ay makakabalik siya sa pagiging isang profesional na atleta ng MMA at manalo ng kampyonato tulad ng dati. Noong gabing iyon, nang pauwi lang si Joha mula sa pagtambay, nakita niya ang kanyang ina na naghihintay sa kanya sa pintuan. Hindi na niya nakayanan at sa wakas ay sinabihan niya si In-suk na itigil na ang pag-aalaga sa kanya dahil huli na ang lahat para sa kanya. Ilang taon na niya itong tinalikuran at hindi na ito makakabawi sa pag-aalaga sa kanya ngayon. Sinabi niya na hindi niya ito mapapatawad. Sinabi niya na pansamantala lang siyang mananatili hanggang sa makakuha siya ng sapat na pera para lumipat. Nang marinig iyon, nalungkot si In-suk. Samantala, sa silid ni Joha, nakonsensya siya sa pananakit sa puso ng kanyang ina. Kinaumagahan, dahil kailangang pumasok sa trabaho ng kanilang ina, si Joha ang naghatid kay Jin-tae para sa rehabilitasyon, ngunit nang makasakay lang sila sa bus, biglang kailangan ni Jin-tae na pumunta sa banyo. Pagkababa, hindi na nakayanan ni Jin-tae, at agad na hinubad ang kanyang pantalon at pumunta sa likod ng bush. Sinubukan ni Joha na pagtakpan siya, ngunit sa kasamaang palad, isang opisyal ang dumaan at nakita ang kanilang ginagawa. Pareho silang nahuli at dinala sa istasyon ng pulisya. Noong gabing iyon, nang umuwi sila, mukhang nag-aalala si In-suk at naghihintay sa labas ng bahay. Nang malaman niyang pareho silang nakakulong sa istasyon ng pulisya, nagulat si In-suk at pinagalitan si Joha dahil sa pagiging hindi mapagkakatiwalaan na nakatatandang kapatid. Nang makita ang ina na kanyang matagal na hinahangad ay ipinakita ang kanyang pagmamahal kay Jin-tae kaya nagalit siya nang hindi muna gustong marinig ang paliwanag, nalungkot siya. Umalis siya at inilabas ang lahat ng kanyang kalungkutan sa pamamagitan ng paghamon sa MMA athlete kahapon sa isang rematch. Sa bahay, habang naghihintay sa pag-uwi ni Joha, inisip ni In-suk ang lahat ng pagkakamali niya sa nakaraan. Halos araw-araw, binubugbog siya ng dati niyang asawa. Hanggang isang gabi, dahil hindi na niya nakayanan, umiyak siya at tumakbo palayo sa bahay. Naiwan ang batang si Joha na mag-isa. Sa kalye, siya ay sobrang nanlumo kaya gusto niyang tumalon sa isang tulay. Buti na lang at may lalaking humawak sa likod niya. Ang lalaking iyon ang nagligtas sa kanyang buhay at sa wakas ay naging kanyang bagong asawa, ang ama ni Jin-tae. Sa kalagitnaan ng gabi, nang umuwi si Joha, sinabihan niya si Jin-tae na tanggalin ang kanyang headgear dahil hindi na niya ito sasampalin, at dahil hindi pa sila inaantok, pareho silang naglaro ng video magdamag hanggang sa nakatulog sila. Sa umaga, nang kakauwi lang ni In-suk mula sa trabaho sa night shift, nakita niya sina Joha at Jin-tae na natutulog sa harap ng TV. Gamaan ang pakiramdam niya dahil maayos ang pakikasama ng kanyang 2 anak. Sa gabi, bago pumasok sa trabaho, hiniling ni In-suk kay Joha na samahan si Jin-tae sa isang pambansang kompetisyon sa piano na gaganapin sa loob ng 3 linggo. Sinabi niya kay Joha na magtatrabaho siya sa labas ng lungsod dahil ang may-ari ng restaurant na kanyang pinagtatrabahuan ay nagbukas lang ng branch sa Busan, at siya ay naatasang mag-asikaso ng branch doon pansamantala. Binigyan niya siya ng pera para sa mga gastusin sa pamumuhay ngayong buwan habang wala siya sa bahay, at nang hindi nagtanong ng marami, tinanggap ito ni Joha. Pagkatapos mag-usap, nalito si In-suk kung bakit natagalan umuwi sina Jin-tae at Soo-jong at hiniling kay Joha na hanapin sila. Pagdating ni Joha sa parke, nakita niya sina Jin-tae at Soo-jong na binubuli ng ilang delinquent. Nang dumating si Joha, bigla niyang hinamon ang mga lalaki ng isang laro. Sa loob ng 3 minuto, kung sino ang makakatama sa kanya ng isang beses lang, ay bibigyan siya ng 10,000 won. Ngunit kung mabaigo sila ang kailangang magbigay sa kanya ng 10,000 won. Sa isang walang kapintasang paggalaw, iniwasan ni Joha ang lahat ng kanilang tama at nanalo sa laban. Pagkabalik mula sa parke, sa kalye, nakasalubong nila ang ina ni Soo-jong, at pagkatapos batiin sila, nagpatuloy siya sa trabaho.
Kinaumagahan, para hindi mabuli si Jin-tae, sinubukan siyang turuan ni Joha kung paano lumaban ng maayos, ngunit dahil mahirap hulaan ang mga galaw ni Jin-tae, nagawa niyang suntukin si Joha sa mukha hanggang sa nagkaroon ng nosebleed. Nang gabing iyon, magkasamang kumain sa labas sina Jin-tae, Joha, at In-suk. Sinabi ni In-suk na bihira silang tatlo magkasama, kaya paminsan-minsan, gusto niyang maghapunan ng magkasama sa isang magarbong restaurant. Nang makita niya ang ibang bisita na nagdiriwang ng mga kaarawan habang kinukunan ng larawan, nagsiselos siya. Naalala lang niya na sa buong buhay niya, hindi pa siya kumukuha ng litrato ng pamilya, at dahil magkasama sila sa sandaling iyon. Hiniling niya sa waiter na kunan sila ng litrato habang sinasabing kaarawan ni Joha. Noong una, tumanggi si Joha na mapahiya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga larawan na parang bata. Imposible para sa kanya, na isang dating MMA champion fighter, na kumuha ng mga larawang ganoon, pero kahit anong sabihin niya, nang makita niya ang malungkot na mukha ng kanyang ina, tiyak na matutunaw ang kanyang puso. Sa kalagitnaan ng gabi, sa bahay, nang si Jin-tae ay natutulog, sina In-suk at Joha ay nag-uusap. Dahil nasa hustong gulang na ang kanyang anak, nagbuhos si In-suk ng isang baso ng alak at pinatugtog ang musikang dati niyang pinapatugtog noong maliit pa si Joha. Mukhang masaya si In-suk dahil kahit dinner lang sa restaurant at kumukuha ng litrato magkasama, para sa kanya, iyon ang pinakamagandang gabi ng buhay niya. Tuwang-tuwa si In-suk kaya hiniling niya kay Joha na samahan siyang sumayaw, at kahit na parang hindi niya gusto, ngunit para mapasaya ang kanyang ina, sinayaw siya ni Joha. Kinaumagahan, umalis si In-suk papuntang Busan. Pagkaalis ng kanilang ina, tinanong ni Joha si Jin-tae kung ano ang karaniwang ginagawa niya kapag wala ang kanilang ina. Sinabi ni Jin-tae na walang gagawin buong araw. Kumain lang siya, natulog, naglaro, o gumamit ng piano. Nang marinig iyon, sinabi ni Joha na ang mga lalaki ay kailangang makapaglaro at kumita ng sarili nilang pera. Inimbitahan ni Joha si Jin-tae na tumulong sa kanyang trabaho. Sa kalagitnaan ng pagtatrabaho, iniwan ni Joha si Jin-tae saglit, ngunit nang bumalik siya, nawala si Jin-tae. Nataranta siya at nagmamadaling hinanap siya. Sa kabilang banda, pinapanood ni Jin-tae ang isang batang babae na tumutugtog ng piano sa parke. Pagkatapos tumugtog ng batang babae, sinubukan din ni Jin-tae na tumugtog ng piano. Hindi nagtagal, natagpuan ni Joha si Jin-tae. Nang makitang tumutugtog ng piano si Jin-tae, labis na namangha si Joha kaya natigilan siya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya sa sarili niyang mga mata ang kanyang autistic na kapatid sa ama na tumutugtog ng piano. Namangha ang lahat kaya nagsimulang bigyan siya ng pera ng mga tao. Pagkatapos makakuha ng maraming pera, kinuha ni Joha si Jin-tae para maghapunan sa isang fast food restaurant. Sinabi niya kay Jin-tae na umorder ng kahit anong pagkain na gusto niya. Nang mag-order si Jin-tae ng mas maraming pagkain, tiningnan ni Joha ang telepono ng kanyang kapatid. Nang tingnan niya ito, laking gulat niya nang makita ang video ng piano performance ni Gayol. Lumabas na si Gayol ang pinakasikat na pianist sa South Korea. Kinabukasan, inimbitahan ni Joha si Jin-tae na makipagkita kay Gayol. Hinarang sila ng katulong ni Gayol ngunit hindi pinansin ni Joha at pumasok siya. Pagkatapos makita si Gayol, humingi si Joha ng tulong sa kanya upang masuri kung maganda at karapat-dapat ang pagtugtog ng piano ni Jin-tae at maging kampiyon sa kompetisyon bukas. Gusto lang daw niyang maging kampiyon si Jin-tae para maging masaya ang kanilang ina sa pag-uwi nito. Nang marinig ang kahilingan, agad na tumanggi si Gayol dahil matagal na siyang nagretiro sa mundo ng musika. Iniwan sila ni Gayol. Nang gusto na nilang umuwi, nakakita si Jin-tae ng piano at agad itong pinatugtog. Nang marinig ni Gayol si Jin-tae na tumutugtog, bigla siyang huminto. Dahan-dahan siyang naglakad palapit at saka sumabay sa pagtugtog ng piano. Kinabukasan, nagsimula ang kompetisyon, hindi lang sina Joha at Sujong, kundi si Gayol at ang kanyang assistant ay naroon din. Muling nagkaroon ng interes si Gayol sa mundo ng musika. Ang kalahok pagkatapos ay nagpakita ng kanilang husay, at sa wakas, si Jin-tae na. Gaya ng nakasanayan, ginamit ni Jin-tae ang kanyang cellphone at nanood ng kanyang paboritong game streaming habang naglalaro. Pagkatapos ay sinimulan na niya ang kanyang pagganap. Sa wakas ay natapos na ang buong performance at naghihintay na ang mga hurado na matukoy ang mananalo. Habang naghihintay, tinawagan ni Joha ang kanyang ina at ipinasa ang balita. Sa telepono, mukhang masaya si In-suk na maalagaan ng mabuti ni Joha si Jin-tae. Di nagtagal, nagtipon ang mga kalahok upang marinig ang anunsyo ng nanalo. Si Joha, Sujong, Gayol, at ang kanyang assistant ay mukhang tiwala na si Jin-tae ay tiyak na mapipili bilang kampyon dahil perpekto ang kanyang pagtugtog ng piano. Gayunpaman, nang ipahayag ng mga hurado ang mga nanalo at wala si Jin-tae sa kanila, nadismaya si Gayol. Sa gabi sa bahay ni Gayol, nagsimulang tumugtog muli ng piano si Gayol. Kinabukasan ng nag-aalmusal si Sujong kasama si Jin-tae, patuloy na sinasabi ni Jin-tae ang pangalan ng kanyang idolo, ang magandang si Gayol.
Nang marinig niya iyon, nagseselo si Sujong at tinanong kung nanloloko si Jin-tae, at hindi na konsensya man lang, sumagot si Jin-tae oo. Nairita si Sujong sa narinig. Sa hapon, muling hiniling ni Joha kay Jin-tae na tumulong sa bibigay ng mga brochure. Habang nagpapahinga sila habang kumakain ng ice cream, malungkot si Jin-tae nang tumingin siya sa mag-ina sa kabilang kalye. Nang makita ang ekspresyon ni Jin-tae, sinubukan siyang pasayahin ni Joha. Namiss din daw niya ito. Pagkatapos ay sinabi niya na malapit nang umuwi ang kanilang ina. Nang ipagpatuloy ni Jin-tae ang pagtatrabaho, huminto siya sa tindahan ng mga damit. Nagpasya siyang bumili ng bagong damit para kay Jin-tae, ngunit pagbalik niya, nawawala si Jin-tae. Noong una, kalmado pa rin si Joha. Ngunit nang malaman niyang wala si Jin-tae sa parke kung saan siya karaniwang tumutugtog ng piano, nataranta si Joha. Kahit na hinanap na niya ito kung saan-saan, hindi pa rin niya ito nakita. Hindi man lang sinagot ni Jin-tae ang tawag niya. Sa bahay, nang makita ni Joha na bumukas ang pinto. Nakahinga siya ng maluwag, sa pag-aakalang nakauwi na si Jin-tae. Ngunit sa loob, hindi pala si Jin-tae kundi si In-suk. Habang inaayos ang kanyang sombrero, sinabi ni In-suk na saglit lang siya sa bahay para kumuha ng mahalagang file pagkatapos ay kailangan niyang bumalik sa Busan. Ngunit nang malaman niyang nawawala si Jin-tae, nataranta siya at pinagalitan si Joha. Pagkatapos ay naghiwalay sila upang hanapin siya. Kinagabihan, sa wakas ay natagpuan ni Joha si Jin-tae sa isang record shop. Nag-enjoy siya sa musika. Galit na galit siya at tatamaan sana siya ngunit dumating si In-suk mula sa likuran upang makialam. Tapos pinagalitan na naman niya si Joha. Noong umiiyak si In-suk, nagulat si Joha nang makita ang kalagayan ng buhok ng kanyang ina. Lumalabas na nawala lahat ng buhok ng kanyang ina. Pagka-uwi ni Jin-tae at pumasok si In-suk sa trabaho, pumunta si Joha sa restaurant kung saan nagtatrabaho si In-suk. Tinanong ni Joha ang totoo kung ang kanyang ina ay nakatalaga na magtrabaho sa sangay ng lungsod ng Busan. Nang marinig ang tanong, nalito ang may-ari ng restaurant. Hindi pa siya nagbukas ng sangay doon. Lalong lumakas ang hinala ni Joha. Pagkatapos ay pinuntahan niya ang nanay ni Sujong at binyantaan itong magsasabi ng totoo. Noong una ay hindi nang ahas na magsalita ang ina ni Sujong. Ngunit dahil patuloy siyang napipilitin, sa wakas ay sinabi niya sa kanya ang tungkol sa cancer ng kanyang ina. Matapos malaman ang katotohanan, pinili ni Joha na umalis ng bahay. Nabigo siya. Sa loob ng ilang dekada, nagkimkim siya ng pananabik para sa kanya, ngunit nang magsimula itong gumaling, muling nagsinungaling sa kanya ang kanyang ina at muli siyang iiwan. Pagkatapos ay nakita ni Joha ang kanyang ama sa bilangguan at sinabi sa kanya na gusto niyang mag-abroad. Dahil inalok siya ng kanyang kaibigan ng trabaho bilang assistant martial arts trainer sa Canada. Ang layunin niya sa pakikipagkita sa kanyang ama ay magsabi ng isang bagay. Upang hindi na niyang muli saktan ang kanyang ina, nanumpa siya na siya mismo ang tatapos sa kanya kung maglakas loob siya muli. Sa kabilang banda, nang mag-isa si Jin-tae na nakatingin sa piano sa kanyang bahay, biglang dumating si Gayol at ang kanyang assistant. Ang layunin ni Gayol ay direktang sanayin siya dahil interesado siya sa talento ni Jin-tae. Kinagabihan, nakita ng ina ni Gayol ang direktor ng pinakaprestihiyosong paaralan ng musika sa Korea. Ang direktor ay ang punong hukom sa kompetisyon kahapon na hindi pinili si Jin-tae na maging kampyon dahil lamang sa siya ay may problema sa pag-iisip. Nalaman ito ng ina ni Gayol at sinabi na bukas ng gabi ang paaralan ng musika ay gaganapin ang malaking konsyerto ng orkestra. Gusto niya si Jin-tae bilang pangunahing manlalaro ng piano. Noong una, tumutol ang direktor. Takot siya na ang hitsura ng isang autistic na bata ay masira ang magandang pangalan ng music school, ngunit ang ina ni Gayol ay nagbanta na ibebenta ang 51% ng kanyang shares sa music school kapag tumanggi ang director. Ang dahilan kung bakit nagustuhan ng nanay ni Gayol si Jin-tae, dahil sa pasasalamat sa kanya na gustong tumugtog muli ng kanyang pinakamamahal na anak ng piano pagkatapos na magretiro sa mahabang panahon. Nang marinig ang lahat ng ito, napilitan ng direktor na sumunod. Bago umalis papuntang Canada, pumunta si Joha sa hospital at binati ang kanyang ina sa huling pagkakataon. Nang makita siya ni In-suk, humingi siya ng paumanhin para sa lahat ng oras na ito para sa pagtakpan ng kanyang sakit. Habang nagpipigil ng luha, tinanong ni Joha kung bakit hindi niya isinama siya noong tumakas siya. Mula nang mawala siya walang nagtanggol sa kanya nang siya ay binugbog ng kanyang ama sa tuwing lasing ang kanyang ama. Pinipili ng batang si Joha na tumakas at magtago sa isang comic shop hanggang sa makatulog ang kanyang ama. Nang marinig ang kwento ng kanyang anak, humingi ng tawad si In-suk. Alam niyang matatapos na ang kanyang oras. At sinabi niya na kung maaaring maulit ang oras o kung maipanganak siyang muli, nangako siya na ang buong buhay niya at pagmamahal ay ibibigay lang kay Joha. Si Joha, na hindi napigilan ang mga luha, umalis. Habang naglalakad siya palabas ay hindi niya mapigil ang umiyak. Kinabukasan sa airport, habang naghihintay ng kanyang flight, nakakita si Joha ng isang panayam sa TV.
Iniulat ng presenter na sa isang engranding konsyerto ngayong gabi, ang pangunahing pianist ay iba sa mga konsyerto noong nakaraang taon. Ang pangunahing pianist sa konsyerto na ito ay isang henyong batang may autism na nagngangalang Jintay. Nang tanungin ng presenter kung ano ang nagpapanatili kay Jintay na masigasig sa pagkamit ng kanyang mga pangarap sa kabila ng kanyang kapansanan, sinabi ni Jintay ang mga motivational na salita mula sa alamat na si Muhammad Ali. Naikinabot ni Joha sa kanyang aparador sa kanyang silid. Isang malaking dagok para kay Joha ang marinig ang mga salita ni Jintay. Nagpasya siyang umatras sa kanyang balak na ibang bansa at nagmadaling pumunta sa hospital upang kunin ang kanyang ina at dalhin siya sa konsyerto. Nang gabing iyon, puno ang audience seat. Pagkatapos handa na ang mga miyembro ng orkestra, lumitaw si Jintay. Nagtawanan ng buong audience nang makita ang gawin ng bata. Kahit na konsyerto iyon, gaya ng dati, dala-dala pa rin ni Jintay ang kanyang telepono habang nanonood ng streaming ng kanyang paboritong laro. Nang handa na ang lahat para sa konsyerto, sa wakas ay nagsimula na ito. Lahat ay namangha. Si Joha at In-suk ay natigilan sa pagkamangha nang makita si Jintay ay gumanap ng walang kamali-mali sa harap ng lahat. Sa hating gabi pagkatapos ng konsyerto, dinala ni Joha si Jintay sa hospital upang bisitahin ang kanyang ina na nasa napakahina na kondisyon. Ito ang unang pagkakataon na nalaman ni Jintay ang tungkol sa sakit ng kanyang ina. Umalis si Joha para makapag-spend sila ng oras. Hindi tulad ni Joha o iba pang normal na tao na maaaring magpahayag ng kanilang kalungkutan. Nananahimik lang si Jintay habang nakahiga sa tabi ng kanyang ina. Sa mahinang boses, tinanong ni In-suk kung masaya si Jintay na magkaroon ng kuya. Oo ang sagot ni Jintay. Pagkatapos ay sinabihan siya ni In-suk na sundin ang kanyang kapatid at tulungan siyang alagaan ang bahay. Nang marinig ang lahat ng ito, nalungkot si Jintay na para bang alam na niya na ito na ang huling sandali nila ng kanyang ina. Kinabukasan pagkatapos ng libing, lumabas si Joha upang lumanghap ng sariwang hangin. Pagkatapos ay nakita niya ang ina ni Sujong na nag-alok sa kanya ng sigarilyo na mahinahon niyang tinanggap. Nilanghap niya ang usok at umubo. Sa sumunod na sandali, na nagpapahiwatig na hindi pa siya naninigarilyo dati. Para itago ang kanyang kahihiyan, sinubukan niyang maghanap ng paksa para baguhin ang usapan. Hindi nagtagal, lumabas sina Sujong, Gayol, nanay ni Gayol, at kaibigan ni Joha at nagtanong kung may nakakita kay Jintay. Nang malaman nila na nawawala si Jintay, nataranta silang lahat. Maliban kay Joha, na alam kung saan nagpunta ang kanyang kapatid. Nasa park siya at tumutugtog ng piano. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.